Magandang araw mga kapatid. Muli ito pong inyong lingkod na si Felix More TV ay magkakaroon naman muli tayo ng isa panibagong video na ating gawa ng reaksyon. Reaction meaning tayo po ay magbigay ng ating mga sariling saluubin sa mga nangyayari batay sa ating napanood na video. Dito rin naman sa nangyayari na patungkol po sa Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam mo naman natin ang kwento na ngayon na tinatawag lang si Pastor PCQ, Pastor Apollo C. Kibuloy. Na sa ngayon ay ang sabi ng iba, hindi ko rin masabi na kung ano man ang totoong pangyayari, subalit sa ating narinig ay sabi, nagtago. Or kung nagtago man, sa anong paraan? Bakit nagtago? Ano ang pinagtataguan? Ano ang dahilan bakit siya nagtatago? Yan. Kasi nga ngayon sa kasalukuyan mga kapatid, itong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay mayroon na siyang warrant of arrest na nanggaling po doon sa ating mga hukuman. Saan man yan manggagaling, basta mayroon tayong nabalitaan na may warrant of arrest. Dahil nga siguro sa may mga problemang kinakaharap ang pastor na yan. Ayan. Ang tanong ko kasi, bakit siya nagtatago? Ano ang kanyang ikinatatakot kung siya may nagtatago? At pangalawa po nga dyan mga kapatid, mga kababayan, dito din naman sa Senate, sa Senado, ay mayroon din siyang kinakaharap na dapat niyang harapin na isang investigasyon, inquiry. Ang nakalagay kasi dito, inquiry. Inquiry meaning is hindi pa naman yan ay totoo pang kasalanan or kung may kasalanan man, ang Senado sa pamumuno ngayon ni Senador Risa Hontiveros ay mayroong kinakaharap si Pastor Apollo C. Kibuloy na mga katanungan. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Kasi dito po sa ating gawa ng reaksyon ng mga video ay ito po ay nanggaling po doon sa uh, ginagawang investigasyon ni Senador Risa Hontiveros patungkol po doon sa pang-aabuso ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga kababaihan na miyembro ng kanyang iglesia. Kung iglesia man natin itawag dyan or ano ba yan? Grupo ng pananampalataya na yan ay ating marinig ngayon na mayroon siyang mga revelasyon kung ano ang nangyayari sa kanya. So, yan po mga kaubayan, ang isa sa magiging takbo ng ating video ngayon nating gagawa ng reaction. At kayo naman mga kaubayan, kung anong inyong marinig sa mga sinasabi nitong babae na nag-confess sa kanyang mga naranasan noong nandoon pa siya sa samahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang sabi kasi niya, siya po ay pinagsamantalahan ni Pastor PCQ. Yan, Pastor Apollo C. Kibuloy. So mga kabayan, ang video nito ay credited po ito doon sa nag-upload nito na ABS-CBN News. Tayo lang po ay kukuha ng maiksing video doon at doon tayo magre-reaction. So mga kababayan, siguro mas maiging atin ang umpisahan na kung ating marinig ay bahala na po kayong humatol. Ano man ang inyong magiging reaction, please like and share and then comment kayo dyan sa baba, mga kababayan. So, tayo po'y mag-umpisa na mga kapatid at narito na po siya ating pakinggan. Ng Ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na ang babaeng ito sa kanya sa loob ng simbahan or samahan na pag-aari ni Mr. Apollo Kibuloy. Ang pangalan nito mga kapatid ay si alias Amanda. So siyempre hindi natin maipakita ang kabuuan sa video na to para naman magiging privacy din naman sa mga nagiging nag-upload nito at sa mismong nagsasalita. So tuloy natin mga kababayan.
nakatutok sa Emosyonal po siya, mga kapatid. Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. Yes, nagiging emosyonal ang si alias Amanda. nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Miss Amanda, bago kayo magpatuloy, nais ko lang i-acknowledge ang presensya ni Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Miss Amanda, patuloy po. Ayan, so bago ka rin naman magsalita, Miss Amanda, akin lang pong sasabihin doon sa kinauukulan, lalo na doon sa kampo ni Apollo Kibuloy, na ang reaction video na to ay hindi ito is paghatol na kung ano pa man ang nagiging, kung may kasalanan man ang sinuman. Ang akin lang naman dito is magkaroon or magbigay lang ako ng reaction ayon sa salaysay ng si alias Amanda. Dahil sa mga nangyari kasi ngayon, mga kapatid, maraming ako narinig na mayroong mga minor de edad na na-convert dyan or na nagiging nasa loob na ng simbahan ni Apollo Kibuloy na pinagtitinda ng mga pastillas, mga puto, kotsenta, na nagpapanggap ng mga estudyante, at ang iba sabi pa nga is nagpapanggap ng mga deaf at saka mute. Yung parang pipi at saka hindi bingi, yan, mga ganun ba. May mga kapansanan sa madalit sabi. So, magtaka ako ngayon, bakit kailangan pang ganyanin? Kung totoong tayo ay sa Diyos, bakit tayo magsisinungaling? Sa anong kadahilanan? Dahil ba sa pera? Nagtatanong lang po. Kasi ako'y nakaranas na ng personal sa aking sarili na noong mga panahong way back a couple of years mula ngayon, ay nung ako ay salukuyang nagtatrabaho pa, marami po akong nasalubong na mga bata pa, may mga backpack. Akala ko kung ano ang daladala nila, bigla na lang, kasi ako'y nagmamaniho pa noon ng UV Express, namamasada ba ako? Nung kasalukuyang ako'y nakaparada na nagpapahinga muna, minsan may naglalakad, 2, 3, biglang lumapit sa akin at nag-aalok ng isang balot na pulburon, pastillas, mayroon pang puto, kutsinta at kung ano pang mga kakanin. At ang sabi, talaga namang, sir, baka po pwede po, bilhan mo na lang kami, panggastos namin, kasi pang tuition, pambili ng gamit sa school, mga ganyan baga. So yun po, hindi ito kasinungalingan, kundi ito'y batay sa aking personal na experience. Ngayon, para akong nakapag-relate sa mga kinikwento dito, dahil nga, ito yung mga kinikwento nila na para magkalikom ng pera, kailangan maglalako ang mga bata, mga bata, para magkaroon sila ng kung anumang pamamaraan para magkaroon ng makalikom ng pera sa madalit sabi. So kung ano pa man ang kadahilanan, hindi ko naman sinasabing yun nga is may kaugnayan sa ating paksang pinag-uusapan ngayon. Pero nakapag-isip-isip ako na parang may connection baga. O yun. Hindi man nila sinasabi na ako'y dito, ako'y membro dyan. So ako naman nakapag-isip-isip na mukhang may katotohanan, bagamat hindi lang sinasabi na kami ay member dyan. Ayon doon sa akin nakausap na mga bata pa rin naman. Okay? So, napalayo naman siguro tayo pero may kaugnayan sa ating paksang pinag-uusapan ngayon. So, ito ngayon, alias Amanda, ipagpatuloy mo na. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman. Mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon, official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon, kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office
mapagalitan at mapapalo kami. So yun po ang aking sinasabi mga kapatid na may naranasan akong personal na sa aking buhay mismo na mayroon nga nag-alok sa akin ng mga ganyan kaugnay sa sinasabi nitong si alias Amanda na mga bata baga. Ang iba is yun na nga, nag-aabot ng kamay para bang nanghihingi, mga ganon-ganon. And then nag-alok ng mga kakanin. At isa pa, ito pa. Hindi ko man sinasabi na ito'y may kaugnayan sa sinasabi nitong si alias Amanda. Pero nagulat na lang ako doon mismo sa mga malalaking mall dito sa ating Kalakhang, Maynila. Akala ko'y customer. Akala ko'y customer. May dala-dala siyang bag. Siyempre, uupo sa tabi ko. Natural sa fast food, haba ng upuan. Akala ko'y kakain din. Mamaya-maya kunti, naglabas siya ng may nakabalot at inialok sa amin. Mayroon siyang inialok na mga ballpen, isang supot na ballpen. Sir, baka sir, bilhan niyo kami sir, kailangan lang namin pang tuition, pang bili ng gamit ng school. Tapos mamaya nag-abot uli ng parang pastillas baga, pastillas, mga pulburon, mga ganun mga kaibigan. So sabi ko, miss, bakit hanggang dito ba? Nang-aalok kayo, alam niyo fast food ito. Nang-aalok kayo ng mga kakanin, daming mga makakain dyan. Kaya nga kami dito nagpunta. Kasi nga fast food ito, may in-order kami. Ngayon, ang ginawa ko, para naman hindi masyado siyang mapahiya, sabi ko, miss, ganito na lang. Tago mo yung iyong mga inaalok sa amin, and then, o-orderan kita ng isa pang order at kakain ka kasama namin. Abay, para siyang ayaw niya, sir. Sir, hindi, sir, kasi busog pa ako, kailangan lang namin makabinta kasi kailangan lang namin ang panggastos pera. Mga ganun baga. So, yun. Hindi ko na, muli sa kampo ng dito Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi ko naman sinasabing kasamahan ninyo yon, pero parang may kaugnayan ba sa pangyari ayon sa mga isinalaysay ngayon ni alias Amanda. Sige, alias Amanda, tuloy mo yan. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KJC Compound, Taga Quezon Mozart City Street, pala to si Greenville Subdivision, Barangay Kibuloy. Sauyo, Novaliches, Quezon City. Ayun, taga Novaliches lang First pala. time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya, kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kaming magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi.
Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Teka, may stop nga muna ha. Matinding mga inilagay sa mga kaisipan nitong mga kamember ni Pastor Apollo si Kibuloy. Kung ito may totoong na isalaysay ngayon ni alias Amanda, isipin mo mga kapatid, pinapaniwala nila sa kanyang miyembro, lalo na sa mga kababaihan na kagaya nitong si alias Amanda na sa panahon pala na yun, siya'y underage pa, na siyempre bilang isang tinitingalang pastor sa kanilang samahan dahil sa sobrang pananampalataya, ganun-ganun na lang pala yung kanyang kababayan, parang iaalay lang ang katawan nitong mga kababayan diyan sa samahan ni Kibuloy. Mr. Kibuloy, hindi ko naman sinasabi na yun na nga ang ayon sa sinasabi nitong si alias Amanda. Pero kung ito man ay mapatunayan, mukha namang labas na sa pananampalataya bilang isang Kristiyano ito eh. Kasi kung talagang ang pastor nagtuturo ng isang ayon sa nakasulat sa Biblia at saka ayon sa isang mabubuting gawa, wala naman yatang nakasulat sa Biblia na pati itong mga ganitong mga membro at iyong napangaralan is magiging iyong gagawing parang sabihin ko, sorry for my words pero yung sabihin ng kagaya ng marami na parausan. Dahil itong si Pastor Apollo si Kibuloy, single pa ito, wala tong asawa eh. Pero parang naisip ko rin na parang siguro hindi na kailangan pang asawa kasi dami nang pwedeng asawahin. Kung ibatay ko sa kwento nitong si alias Amanda. Parang kung halimbawa sa akin man, wag naman sana mangyari na ako, anak ko, at ako'y na-member dyan. Tapos, kung nagugustuhan lang palang magiging isa sa magiging pastoral choir ba matatawag niyan, gagawin na lang ng parang asawa kasi siyempre pasukin sa isang kwarto magmamasahe, di ba? Parang may kakaiba, di ba? So sige, pagpatuloy natin at mamaya-maya mayroon tayong gustong sasabihin. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw at magkuskus ng singin daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na, kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy, pagkatok ko. Sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy, nakita kong natutulog at naghihilig pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy, natulog pa rin noon.
Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Lupit ni Pagdating ng Kibuloy. alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon.
Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nanghingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang paaral ang pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang, sinabi nila na kami ay scholar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kibuloy. Pinapasalamatan ko ang committing ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you po. Lupit mga kapatid. Lupit. Sakit sa dibdib eh. Kasi halimbawa, kagaya ko, tatay na rin ako, mayroon akong mga anak. Kung sakali, siyempre, ito'y, sa ngalan ng pananampalataya. Ang nanay kasi nito at saka tatay, member na ni Kibuloy diyan sa kanyang kingdom ni Kibuloy. Kasi kingdom to, Kingdom of Jesus Christ to ang pangalan ng kanyang samahan. Siyempre, ito na may anak, masunurin. Bilang isang mabait na anak, anong sinasabi ng mga magulang? Susunod. Lalo na't nadagdagan pa na hypnotize na doon sa loob ng kingdom ni Mr. Kibuloy. Kung ito'y totoo, ayon sa kanyang mga sinasalaysay dito, mukhang masakit sa dibdib isipin na walang kamuwang-muwang na mga underage pa na mga kababaihan na nasa inner pastoral. Kasi pag inner pastoral kasi parang kang kumbaga malapit ka sa kusina sa isang salitang kumbaga sa salitang mga nasa barkada. Sabihin kasi buti ka diyan, malapit ka sa kusina. So ibig sabihin maraming mga benepisyong matanggap. So di naman natin to sinisiguro na ito na nga ay totoo na sa mga sinasabi ng sinasalaysay ni alias Amanda. Kung ito man ay totoo, maraming ang benepisyo dahil siyempre pag ikay malapit doon sa kanya, parang kumbaga ang mata doon na tumitingin na kahit sa kaliwat kanan. At ayon pa nga dito sa inquiry nito, sabi nga dito sa inquiry at sa video na ito, narinig ko na rin na mayroon pa pala mga foreigner, mayroong mga Brazilian, mayroong Ukrainian. So, parang totoo ang mga pangyayaring ito dahil kung inyong mapanood mga kapatid, tuwing mayroong mga fellowship ang kingdom ni Pastor Apollo C. Kibuloy, doon pa lang sa choir niya, di ba, habang nagkakantahan, pag na-close up yung mga kumakanta doon, yung choir niya, tingnan nyo, hindi pa nga Pilipina. Ang iba doon, mga foreigner. Mayroong mga mistisahin doon ang mukha Aba, pagka yung sabihin na natin mga artistahing mukha, nandoon sa mga frontliner sa kumakanta doon sa choir ni Kingdom ni Kibuloy. So hindi naman natin sinasabi na yun nga din ang nagiging kanilang karanasan doon or naranasan ng gaya nitong si alias Amanda, pero napatunayan na mayroon nga talagang mga foreigner na nagiging choir diyan kay Kingdom ni Kibuloy. So dito, dahil natapos na si alias Amanda, mayroong itatanong si Risa Hontiveros, si Senador Risa Hontiveros. Pakinggan nga natin kung ano pang mga katanungan.
At higit, Amanda, pinasasalamatan ng komite ang iyong pagdalo dito ngayong umaga at pagkwento ng iyong kwentong buhay kahit napakahirap. At niyayakap ka po ng komite. Maraming salamat sa pagsalita mo. Kung maaari, ilang follow-up questions lamang, no? Patungkol dun sa salaysay ninyo. So para lang makuha ulit yung confirmation nyo, dahil paulit-ulit nyo ring sinabi dito sa salaysay, nabanggit mo na menor de edad ka, no? Nung simulan kang abusuhin ni Kibuloy. Tama po ba iyon? Opo, tama po. Okay. At sa iyong pagkakaalam, may iba ka pa bang nakasama na menor de edad na close-in pastoral? Ibig pong sabihin, yung pinagsasamantalahan din silang mga menor de edad ni Kibuloy. Opo, meron din. Sa iyong pag-estima, Amanda, mga ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kasi may dalawa pong klase ng pastoral. Inner circle at outer circle po. So yung inner circle na pastoral, yun yung whether menor de edad o hindi menor de edad, pinagsasamantalahan ni Kibuloy. Opo, yan po ang inner circle. Yun. And then, Sakit sa dibdib, ano, mga kapatid. Anyway, ito ang sabi kasi dito sa title ng video na itong ating pinagkunan ng reaksyon na ito ay Senate Inquiry on the Reported Cases of KOGC Leader na si Apollo Kibuloy. Yan, ha. At ito i-credit natin to ang video na to na mula doon sa ABS-CBN News. At ating nagawa ng reaction ngayon. So, masakit isipin talaga. Ako bilang isang ama talagang aywan ko lang talaga. So, hingang malalim na lang tayo. Pero ito pala, pagkasabihing pastoral, mayroon palang sinasabi na inner pastoral or outer pastoral. Pero sa madalit sabi, pastoral meaning is mga kababaihan ito Ginagawa pa ni Kibuloy sa mga babaeng ito na masahista. Masahista with benefits. Ha? Masahista with benefits kasi ayon dito kay alias Amanda, pinapapasok siya doon sa kwarto at siyempre ligo muna para mabango. Abay, talagang ewan ko lang, di ba? Anyari, Kibuloy, anong nangyari? Bakit ganito? Kung totoo man, kung totoo man. Kasi alam naman natin mga kababayan, si Kibuloy ngayon ay nababalot ng maraming mga problema sa buhay niya. Mula pa doon sa Amerika, doon pa nga doon, naalala niyo mga kapatid na doon sa may Hawaii, na hindi siya pinapaalis dahil ngayong mayroong daming perang karga yung kanyang eroplano. So yun, yung balita lang naman yun. Hindi naman napatunayan siguro. Aywan ko ano nangyari doon. Pero yan ay American territory na. Pero nitong pangalawa ay mayroon na namang kaso na ipasa doon sa korte ng Amerika na ano ba yun? Trafficking. Kung ano pa ba yun. So mayroon siyang kakaharaping kaso sa Amerika. At ito naman ngayon, si Senador Risa Hontiveros ay mayroon na naman siyang ginagawang pag-imbestiga ukol doon sa pang-aabuso ng kanyang mga pastoral girl. Pastoral girl. Yan. Kasi girl naman kasi ang mga nandyan sa pastoral sa kasamaang palad pala, ayon nito si alias Amanda, ang mga ibang kababaihan pala dyan is ginagawang masahista with benefits. So, sige, Leo, ano nangyari? Tapos sasabihin, Son of God. Tapos pinapaniwala ang mga membro na kailangan, Son of God ba naman, kailangan i-donate mo na yung karangalan mo, lalo na't babae.
batay na siguro doon sa magugustuhan nitong si Son of God. Sus naman, Giliw. Saan sa Biblia ang pangyayaring ito? Then yung outer circle, yun po yung bumubuo ng kabuuang 200. Yung outer circle po, yun yung susunod na maging inner circle. Aray. I see. Ano yun? Parang tinitrain pa sila, hinahanda pa sila. Parang Inihanda ganun ko po. paano magiging masahista. Okay. Ano po ba yung mga sinabi nila? Halimbawa, itong paulit-ulit ko ling narinig na pangalan na si Jacqueline Roy. Binanggit din nung si Elias Sofia, Jacqueline Roy. Ano po yung privileges na sinasabi nila sa pagiging pastoral? May mga perks ba yan? May special treatment ba? At kaya ko po tinatanong, Miss Amanda, kasi gusto ko lang ikumpara yung pagtrato dun sa ibang mga regular members na nagpapagod naman na maglimos, no, sa mainit na kalsada. So, pero sa pastoral, ano yung special treatment kunyari na ipinapangako? Pag napabilang ka po sa tinatawag na pastoral, pwede ka pong makapag-aral, makakain ng masasarap na pagkain. Yung tirahan po namin doon, aircon, yung shower namin, may heater. Tapos napapasama din po kami sa dinner or lunch ni Kibuloy, kasama ng ibang close-in. Ganun po. At lahat din ba ng mga close-in pastoral na pinapangakuan ng ganitong mga privileges, lahat ba sila, lahat ba kayo noon kasama din dun sa choir? Opo, kasama po kami. Paano kung hindi marunong kumanta? Design lang po yung iba sa likod. Okay, so Hindi basta... naman po lahat may hawak ng mic. So therefore, mga kapatid, nahalata ba ninyo pagka mayroong gawain ang kingdom ni Kibuloy? Ang daming mga, sa choir pa lang, tingnan nyo doon sa likod niya, ang daming babae doon na iisa lang ang kanilang uniforme. Di ba? Nagsisiksikan sila doon sa likod. Tapos, kumakanta. Yun pala, sabi dito ni Alias Amanda, ayon sa tanong ni Senador Risa Hontiveros, paano kung hindi ka marunong kumanta? Sagot naman itong si Alias Amanda, flower lang. Kumbaga, ano lang, pang crowd lang doon sa likod. Parang pabuka-buka lang ng bibig para lang ibig sabihin makita na maraming member ng choir ang kingdom ni Kibuloy. 'Di ba? Wala lang, parang design, props. Yun po. Okay. At ito nga, mabalikan natin yung narinig ko sa inyo, narinig ko kay Elias Sofia na pangalan. Sino naman yung Jacqueline Roy na yan o Ate Jack na yan na binanggit sa video at banggit nyo rin sa inyong salaysay? Siya po yung ate-ate namin na bridge po namin bago kami mag-report kay Kibuloy po. So siya yung nagtutulay sa inyo Opo. patungo sa pagiging close-in pastoral. Tapos may mga instruction po siya na magdasal po muna kami bago namin iharap yung sarili namin kay Kibuloy. Pero ate-ate ang trato nyo sa kanya. Opo. Kasi tawag din ni Elias Sofia sa kanya, Ate Jack. Opo. Okay. Comsec, paki-note na sa susunod na pagdinig natin, imbitahin natin bilang resource person si Ms. Jacqueline Roy. So, Miss Amanda, napanood nyo rin naman kasama nating lahat yung videos ng mga Ukrainians, sina Elias Sofia at saka Elias Nina. May naalala ka ba nung nandun ka pa rin dun sa kingdom na may mga Ukrainian nga na nandoon? Meron na po. Meron Meron rin. na po. Okay. Sige, babalikan natin yung tungkol sa mga Ukrainian women sa hearing na ito. Nabanggit mo rin no, na hindi pa rin binibigay ang iyong transcript of records
ng JMC, yung Jose Maria College Foundation Incorporated. So, tama ba yun yung buong pangalan ng JMC? Jose Maria College Foundation? Opo. Okay. So, anong naging impact niyan sa buhay mo? Kasi, alam naman natin, tuwing mag-aaral tayo, magtatapos, yung TOR na yon kailangan natin para either patuloy na makapag-aral or kung tapos na talaga, makapagtrabaho. So, anong impact na pati TOR mo nasa kamay pa rin ng JMC? Sobrang naapektuhan po ako noon kasi nung bata pa po ako, pangarap ko po talagang makapagtapos. Yun po yung pride ko talaga. Tas, nung hindi ko nakuha yung TOR ko, parang gumuho yung mundo ko. So, ayan po. So, dahil dito sa puntong ito, ang pinag-uusapan na doon, yung tungkol sa pag-aral ni alias Amanda, kasi nga estudyante pala siya dyan sa eskwelahan na yan na KOGC, na pag-aari din pala din ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang dami na niyang yaman, ano? Mayroon na siyang isang paraiso, yung isang bundok na talagang todo mga mga bulaklak, halaman, imported pa. Ang dami na, may mga pabahay pa, mayroon pang mga sasakyan, imported pa. Eroplano, helicopter, may submarine kaya ito? Hindi naman natin, sige, kung ano man. So, yan, sa sunod na nating pag-reaksyon, pwede na nating banggitin yan. Pero dito tayo ngayon sa salaysay ni alias Amanda na, yun na nga, dahil siya nga ay napabilang doon sa pastoral, inner pastoral, parang pala siyang inialay doon kay Pastor Apollo Kibuloy doon sa kanyang kwarto. Inialay na parang ginawa siyang asawa sa pansumandali lang. Asawa, kasi nga naman pagka pala pastoral, dalawang klase, may inner at outer. Yung palang outer, parang ititrain mo na sa susunod, ikaw naman dito sa magiging inner. So ano kaya yan? Hindi naman natin sinasabi na kung ito. Kumbaga kung i-imagine natin to, dahil unang-una, siyempre, ilang taon na ba yung kingdom ni Kibuloy? Di ba? Since kailan pa ba nag-start yan? Palagay natin, sabihin natin 2013. O ilang taon na? Ngayon is 2024 na. So, siya walang asawa, ha? Walang asawa. Pero sa ngalang katawang tao tayo, ha? Nangangailangan ng isang pangangailangan ng mga katawang tao. Kung siya ay walang asawa, hindi na kailangan mag-asawa. Isang katirbang asawa ba naman eh. Hindi na kailangan sigurong asawa ni Kibuloy dahil ang dami na niyang mga pastoral girl dyan. Ang problema na lang dito, kailangan siguro niya ng anak. Ngayon, malay natin, mayroong nabuntis dyan, hindi lang sinasabi na anak ko to, anak ko to. Maring siguro yun ang tagapagmana. Yun mga ganun ba? Hindi naman natin inaalis sa isip na magkakaroon talaga ng anak. Kung mayroon kang gawing asawa sa pansamandali, halimbawa ba naman mabuntis ka agad, alanganin namang ilaglag yan, di kasalanan yan. Di ba, Kibuloy, di ba? Kasi, ayon nga naman talaga sa Biblia, ang sabi doon, ang isang ministro ay asawa lamang ng isang babae. Yun. Asawa lamang ng isang babae. Hindi nga niya inaasawa, hindi nga naman niya pinakasalan kung ano pa man dyan. Lahat naman inaasawa kung yan is batay dito sa kwento ni alias Amanda. So yun po mga kababayan, kung anong inyong hugot sa kwento nitong si alias Amanda tungkol doon sa ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanya, ginawa pala siya ng isang asawa sa isang pagkakataon. Di naman natin sinasabi kung isang pagkakataon, malay mo may pangalawa, pangatlo. Di ba? Di sana nga isang pagkakataon lang yun, Amanda, di ba? Dahil sa dami ba naman bukas naman, iba naman. Bukas, iba kasi sa dami ba naman diyang mga miyembro niyang mga minor de edad. Di ba? So dito mga kababayan, ako lang may nagbigay naman ng mga reaksyon na kung ganito pala ang buhay ni Kibuloy, kung totoo ayon sa salaysay ni Amanda, mukhang may kakaiba ang pamumuhay ni Kibuloy. Isipin mo naman, kung lahat sila pastoral doon is nag-aalay sila dahil sabi nga naman isang karangalan na maialay ang katawan
isa-sacrifice, 'di ba? Sacrifice ang banggit kanina, eh. Kung isa-sacrifice ang katawan doon sa Ama, aba, Ama pa talaga, no? Hindi na lang sabihin na Son of God, Ama talaga, no? So halimbawa bukas iba naman, di araw-araw iba-iba, 'di ba? Araw-araw iba-iba, maaari siguro baka sa isang araw dalawa, tatlo, 'di ba? So 'yun pong ibig ko sabihin. Ibig sabihin talagang 'yan ay marangyang pamumuhay bilang isang nangunguna sa isang kingdom na 'yan. Kaharian ang tawag niyan, eh. Isipin mo, sa yaman ay ang dami na, mayroon ng helicopter, mayroon ng may may eroplano pa, private jet, may motor. Talagang motor hindi yung tag 60,000 lang. Talagang milyones ang halaga ng motor. May sasakyan, talaga naman. May mga bahay, mansyon, o, 'di ba? So sa ibig sabihin sa madalit sabi, talagang billionaire. Ngayon, mga kababayan, saan galing ang mga iyan? Hindi ko naman sinisingle out itong kingdom ni Kibuloy, pero sa lahat na sa buong mundo, alam ba ninyo, mga kababayan, maraming nagsisiyamang mga evangelist, minister, pastor, ginagamit ang Biblia, salita ng Panginoon. Kunting sigaw lang dyan sa microphone, Hallelujah! Praise the Lord! O, mamay-mayang konti, o, aboloy na tayo, o, bigay na tayo ng aboloy, 10% yan, 10%. Magbigay ayon sa pasya ng iyong puso. Isipin mo kung ang member is 8 milyon. Sa 8 milyon na members, araw-araw yan, or linggo-linggo, mayroong pagkakatipon. Ipagpalagay na lang natin sa isa dyan, sa isa, kung gagamitin natin ang 10%, aba, malaki. Halimbawa, mayroong isang member dyan na ang sweldo niya is, sabihin na lang natin, 10,000. So, ilan bang ang 10% doon? O, di ba? Kung 10,000 ang sweldo, salary niya sa isang buwan, magbigay ka ng 10% doon, aba, di kwartang malaki. Isa-isang member lang yon, maraming member. Di ba? Yun pong mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na doon nga galing ang perang nakamit ngayon diyan sa kingdom. Pero, sa pangkalahatang samahan ng kwentong relihiyon dito sa buong mundo, ay diyan po yan nag-umpisa. Marami naman diyang nagpastor diyan na nag-umpisa lang sa wala. Makalipas lang siyang pagkakataon, aba, mayroon ng istasyon, network, television network, bahay, lupa. Kulang na lang bilhin ang dagat. 'Di ba? Hindi mabili ang dagat. Bundok nabili, kaya nga mayroong paraiso si Kibuloy ngayon, eh. Kasi nga sabi, ang paraiso sa langit nandoon na ngayon sa Davao. Ngayon, alam naman natin, Son of God si Kibuloy, di siyempre sabi pa nga niya, pagmamay-ari na ang lahat ng kaluluwa, ng lahat ng mga tao dito sa mundo. Hindi makapasok sa langit kung hindi dadaan kay Kibuloy. O, saan ka pa? Tapos may asawa pa. Ang dami. Hindi nga nagpapakasal kasi nga naman, ani mo, pakasal po. Bukas iba na, bukas naman iba. Alright, so kung ibatay natin sa kwento ni alias sa Amanda sa kanyang mga revelasyon na ito, abay talagang masakit sa dibdib. Isipin mo, iaalay mo katawan mo. 'Di ba? Minor de edad ka pa. Samantala, minor de edad dito sa ating batas sa lupa na ito, abay kulong ang abuti natin dito. 'Di ba? So yun po mga kababayan, bahala na po kayong humusga at kung ano man inyong git sa mga narinig ninyong revelasyon ni alias Amanda. O nga, yan po mga kababayan, ang ating ginagawang maiksing reaction video na ito. At kung inyo mang nagustuhan mga kababayan, sa uulitin, mayroon tayo ng panibago na naman patungkol dito, parang continuation itong ating gagawin. Dahil nga pala is, ang nangyari kay Kibuloy ngayon, nagtatago, ayaw harapin ang mga kasong naipukol sa kanya. Ang inquiring galing sa Senado. At marami pa. Hindi makita ang Kibuloy ngayon dahil sabi nga sa kwento, mayroon na siyang warrant of arrest. Kung totoo man yan, di siguro yun dahilan ayaw niyang harapin. At walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Alright? Yun lang po. At ako ngayon, magpansamantalang magpapaalam mga kabayan upang sa susunod, panibagong upload naman tayo ng video, ating gagawang reaction patungkol sa pangyayari ng ating
kapaligiran sa panahong ito, ukol po sa pananampalataya. Ukol po sa mga nangyari na mga trending balita sa ating paligid ngayon, maging sa current events, sa mga nangyayari sa ating paligid at kung ano-ano pa. Alright, magandang araw sa inyo mga kababayan at wala na po akong masasabi pa hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod si Felix More TV magsabi na hanggang sa susunod na pag-upload. Bye-bye!